pero narito po ako upang magbigay ng salaysay tungkol po sa ginawa ng Reuters News na ako po ay kasapi hanggang 2019 nung ako po ay mag-retire. Ang Reuters po ay gumawa ng maraming series, at least 10 series tungkol sa war on drugs ni Pangulong Duterte, at inimbestiga po kami sa loob ng 17 months, no? Nagsimula po ito noong Abril 2016 nung tumatakbo si Pangulong Duterte sa halalan, at natapos po ito noong December 2017. At ang series po ng Reuters ay nanalo po ng Pulitzer Prize noong 2018 sa international reporting. Ano po ba ang nilalaman ng aming investigasyon dun sa 10 special series na ginawa namin? Kami po ay sumasama gabi-gabi dun sa mga nakitang namamatay sa war on drugs nung first 6 months, no? From July 1, 2016 hanggang December 31, 2016, no? So ang ini-interview po namin ay mga witnesses, mga biktima, kaparian, ang mga pulis, ang mga funeral parlor, barangay, lahat po. Wala po kaming hindi ini-interview para makuha po namin all sides, no? Pati po ang office ng Presidente, Pangulong Duterte, at ang PNP ay hinihingan po din namin ng komento sa aming investigasyon, sa aming susulat na report, no? Simula po ang aming report nung Abril, nung kami po ay may na-interview sa Bangkerohan Market sa Davao na isang babaeng nagtitinda ron, at sinabi niya na meron siyang mga anak na napatay sa Tokhang sa Davao na 3, no? Puro teenager, mga kakaibang panahon. At dahil po dyan, tinanong po namin siya, kung sakaling manalo si Pangulong Duterte, si Mayor Duterte bilang Pangulo sa darating na halalan, ano po masabi nyo? Ang sinabi po niya, naku, wag naman sana, dahil babahan ng dugo sa ating kalye pagka nangyari yan. At itong Police General, senior po sa amin yung kanyang report, at sinasabi niyang meron daw pong ino-offer na reward ang ating gobyerno pag nakakapatay ng drug dependent, drug suspect, peddler, user o trafficker, no? So, kapatunay lamang na ang gumagawa ng mga riding in tandem during that time pulis din. At sinasabi nga niya na kadalasan nung triggerman dun sa mga riding in tandem mga baguhang pulis. Parang baptismo pa daw yun, no? Ngayon naman po gusto kong tawagin si Mr. Manuel Mugato na isang journalist upang siya naman po ang magsalita. You are recognized, Mr. Mugato. Maraming salamat po, Honorable Chairman. At maraming salamat po sa imbitasyon ng Honorable Committee on Human Rights. Ako po ay walang presentation, pero narito po ako upang magbigay ng salaysay tungkol po sa ginawa ng Reuters News na ako po ay kasapi hanggang 2019 nung ako po ay mag-retire. Ang Reuters po ay gumawa ng maraming series, at least 10 series tungkol sa war on drugs ni Pangulong Duterte, at inimbestiga po kami sa loob ng 17 months, no? Nagsimula po ito noong Abril 2016 nung tumatakbo si Pangulong Duterte sa halalan, at natapos po ito noong December 2017. At ang series po ng Reuters ay nanalo po ng Pulitzer Prize noong 2018 sa international reporting. Ano po ba ang nilalaman ng aming investigasyon dun sa 10 special series na ginawa namin? Kami po ay sumasama gabi-gabi dun sa mga nakitang namamatay sa war on drugs nung first 6 months, no? From
July 1, 2016 hanggang December 31, 2016, no? So ang ini-interview po namin ay mga witnesses, mga biktima, kaparian, ang mga pulis, ang mga funeral parlor, barangay, lahat po. Wala po kaming hindi ini-interview para makuha po namin all sides, no? Pati po ang office ng Presidente, Pangulo Duterte, at ang PNP ay hinihingan po din namin ng komento sa aming investigasyon, sa aming susulat na report, no? Kaya masabi ko po na parehas ang aming reporting. Sa katunayan, si Pangulong Duterte po ay hindi po kailanman binatikos ang aming reporting, no? Sa 17 months. Ang madalas niyang binabatikos ay yung ABS-CBN, Inquirer, pati ang New York Times. Pero ang Reuters po ay kasi parehas po kami ay hindi po niya na binatikos. At isa po, lahat po ng report namin ay dumadaan sa abogado para masiguro po namin na hindi po libelous at wala pong hindi tamang reporting. At sa paggawa po namin ng report, pabalik-balik po ang ginagawang editing ng aming editor sa New York at sa Singapore. Kaya pulido po at masabi ko na totoo at wala pong halong publication ang aming ginagawang reporting. Ngayon po, nagsimula po ang aming report nung Abril, nung kami po ay may na-interview sa Bangkerohan Market sa Davao na isang babaeng nagtitinda ron. At sinabi niya na meron siyang mga anak na napatay sa Tokhang sa Davao na 3, no? Puro teenager, mga kakaibang panahon. At dahil po dyan, tinanong po namin siya, kung sakaling manalo si Pangulong Duterte, si Mayor Duterte bilang Pangulo sa darating na halalan, ano po masabi nyo? Ang sinabi po niya, naku, wag naman sana dahil babahan ng dugo sa ating kalye pagka nangyari yan. At nagdilang anghel po siya dahil nung unang araw pa lang ni Pangulong Duterte sa Malacanang, marami na po ang namatay. Dahil po doon, nagkaroon po ng interes ang aming mga editors na gawan po ng special report ang war on drugs. At hindi lang po ang Reuters, no? Lahat po ng international news agency ay naging interesado dahil sa nangyayaring war on drugs sa Pilipinas. Kakaiba po siya, no? Kasi wala pong ganitong nangyari nung unang panahon. Nung panahon lang po ni Pangulong Duterte, nagsimula ang maraming patayan, no? At karamihan po rito ay mahihirap, no? Karamihan po ng namamatay doon po sa mga depressed areas, no? At ang center po ng gravity nito yung Quezon City, Manila at Camanaba, lalo na po ang Caloocan, no? Yan po ay ayon sa aming datos, no? Kasi po nung first 6 months ng war on drugs, napakabait po ng ating kapulisan, no? Maraming salamat po sa kanila dahil lahat po ng report nila ibinibigay sa amin. May ballistic report, postmortem report, special report, update report, progress report. Lahat po ng dokumento tungkol sa war on drugs ay binibigay po ng ating PNP. Kaya meron po kami na-compile na maraming dokumento. At yan po ay nasa aming opisina. Ngayon po, nung nagkaroon ng kaso sa ICC noong April 2017, pinahal po ata ni dating Senador Sani Trillanes, nagsara na po ang gripo. Wala na po kami makuwang detalye, no? Kaya simula po noon, kanya-kanya na pong hanapan ng ebidensya at ng mga papeles. At kami po ay sinuwerte dahil meron pong isang retired police general na aming nakausap. At gumawa siya ng special report about the war on drugs. Siya raw po ay kinausap ng mga kaparian ng CBCP upang gawa ng report kung ano talaga ang sitwasyon sa ating Pilipinas, sa ating bansa. At itong police general,
Senior po sa amin yung kanyang report at sinasabi niyang meron daw pong ino-offer na reward ang ating gobyerno pag nakakapatay ng drug dependent, drug suspect, peddler, user o trafficker, no? So, naging interesado po ang aming opisina dahil sa kanyang report at ginawan po namin ito ng special report noong Abril 2017. Pero ang problema lang po, dahil siya po ay secondary source. Hindi po siya yung talagang gumagawa nung sabihin natin pagpatay, no? At hindi po siya yung talagang original source. Dahil ang kanyang report, meron siya binabanggit na 17 na PNP active officers na nagsasabi sa kanya at dinidetalye ang Oplan double barrel na ginagawa nung panahon na yon, no? So, siya po ay kinausap namin at sinabi namin na pwede bang iharap mo sa amin yung source mo para ma-interview namin, no? Matagal po namin siyang niligawan dahil natakot siya na baka ma-involve yung kanyang source at mapahamak dahil active duty, no? Pero sa huli pumayag siya, no? At dinala niya po itong PNP police officer na isang kapitan doon sa isang restaurant sa Green Hills, no? At doon po namin nakausap. At sinabi nitong kapitan na parang wala naman pong vigilante na pumapatay ng drug suspect. Kasi po ang mga pumapatay ay sila rin, no? Katunayan, nung kausap namin siya, meron siyang pinakitang text message sa kanyang cellphone, no? Ang sinasabi rin sa text message, pwede ba alisin mo ang mobile patrol car mo sa ganitong lugar, sa ganitong oras, sa isang ganitong araw? Kasi dadaan yung riding in tandem namin. Baka maengkwentro nyo. Yung pong text message niya ay galing sa isang koronel na head ng intelligence ng NCRPO at that time. So, dahil sa kanyang text na binigay, sinek po namin kung may nangyaring ganong insidente sa lugar na yon, sa ganong araw, sa ganong oras. At meron nang pong nangyaring ganong insidente, no? So, kapatunay lamang na ang gumagawa ng mga riding in tandem during that time police din. At sinasabi nga niya na kadalasan nung triggerman dun sa mga riding in tandem mga baguhang pulis. Parang baptism of fire daw yun, no? Tapos, meron kaming nagawang storya, tinatawag na dead on arrival, no? Yung dead on arrival, kasi nung unang mga drug war operations, namamatay yung mga suspect, tapos inibisigan ng SOCO, no? Pero dahil nga yung pinakita na video kanina ni Attorney Conti na may tumatayo, no? Binago ng PNP yung kanilang modus operandi, no? Hindi na nila iniintay yung SOCO. Dinadala nila yung kanilang victim sa ospital. Pero para makasiguro na patay yung kanilang victim, tinutuluyan na, no? Kaya ang interview namin sa mga doktor sa ospital, kung saan sila dinadala, karamihan daw ng biktima nabaril, malapitan. Paano po maalaman? Kasi may mga tattooing po sa katawan o sa ulo yung mga biktima, no? So, ibig sabihin, para wala nang ebidensya, tinutuluyan na yung mga victims, no? At ang isa pang kiniwento sa amin ng kapitan, nung una raw, pagka sa SOCO, pinapakita nila yung baril hawak nung napatay ng victim, no? Pero sa totoong buhay daw, pag nakapag-barilan ka, hindi mo hawak yung baril, no? So, ang ginawa nila, binago nila yung kanilang style, no? Na nakatilapon yung baril ng konti. At ang problema lang, minsan kasi pagka hawak-hawak ng baril, yung namatay left-handed pero ang baril nasa kanan.
no? So talagang marami pong isinalawat sa amin yung police captain na nagpapatunay na talagang nai-involve po ang ating kapulisan sa war on drug dahil po merong reward system na binibigay ang ating gobyerno. So, yung po siguro ay isang motibasyon. Yung ba yung quota system? Kasi ang sabi po, kung hindi police ang papatay, meron pong mga sibilyan na inuupahan sila para gawin ito, no? So, yun po ay nakalitalye sa aming 10 special report na makikita niyo po sa internet, no? Sa Duterte's War on Drugs. So meron po kayong special report, written special report doon. 10 po yun, Your Honor. Can you please submit that to us also? Opo. Salamat po. Thank you. Mr. Speaker, I also would like to say na ito pa lang si Mr. Bogato ay merong Pulitzer Prize Award, no? Congratulations po sa inyo. Oo, okay.